Hello mga mahal kong viewers, mga katililing. Saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang videong ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Let's start! Okay. Look. Our first card, we have 5 of Cups. Next is the Lovers. We have 9 of Pentacles. Okay. Next is the Hierophant. Bakit ito yung nandito? 5 of Wands. Naku. Ba't ganito? Then, it's good. 3 of Cups. Ito maganda yung card. 3 of Cups. We have Queen of Swords. The World. And the last one, we have 5 of Swords. Hay nako. Parang ano to? Okay, tingnan natin. Isa-isahin natin ang mga cards. Unahin natin yung Heart of the Matter, yung nasa gitna. So ito yung pinaka mo talaga focus ngayon sa kasalukuyan na energy. Ito yung 5 of Cups. Pag 5 sa numerology, ibig sabihin yan merong hindi pagkakaintindihan. Parang may nagdidebate, may conflict, may nag-aaway, hindi nagkakasundo. Or pwede rin may mga changes na nagaganap. May mga pagbabagong nagaganap. Merong challenge. Yun. So, tingnan natin. Kasi cups ito Pag cups sa emotion ito. So, meaning nito, sa 5 of Cups, yun nga, meron siyang conflict. Meron kang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Kung ano ito, depende sa sitwasyon mo. Basta may kinalaman ito sa feelings mo, masasaktan ang puso mo siguro, or meron kang taong hindi kayo nagkakaintindihan, maaring sa larangan ng pag-ibig o pagkakaibigan. Pwede rin sa pamilya. Anything na about relationship. Mga relasyon mo sa ibang tao sa paligid mo. It depends kung kaibigan mo ito, o mga mahal mo sa buhay, mga magulang mo ito, or kapatid mo, pinsan. Depende kung ano yung sitwasyon mo sa ngayon. So, merong taong hindi kayo magkakasundo around this time sa kasalukuyan. Kasi nga merong conflict dito na nakikita ako. So, tingnan mo ang mukha ng nandito sa larawan. Very sad. Ayan, sad. Meaning, nasaktan ang puso mo dito. Yung feelings mo, nasaktan yung feelings mo dito. Yan yung heart, yung talaga ngayon, yung energy mo sa kasalukuyan. Yan. Parang meron kang disappointment na nafe-feel. Pwede rin parang grief or loss. Parang may bagay na nawala sa'yo. It's either
mahal mo, mahal mo sa buhay, maaring may nawala, may umalis, or maaring nag-break, or nakipaghiwalay, or namatay. Basta something na nawala sa'yo. Parang gano'n, na feeling of loss. Parang nawala siya, ang taong ito, kung tao ito, or isang bagay na mahalaga sa'yo. Tapos nawala. Yun ang energy mo sa kasalukuyan. So, siguro kung hindi pa to nangyayari kasi sa kasalukuyan ito, ngayon, pero hindi mo to maiwasan, magaganap at magaganap ito na feeling of loss. It's either pera mo, nawala, cellphone mo, nawala, anything na importante sa'yo na mai-stress ka, masasaktan ka pag ang bagay na ito ay mawala sa'yo. Basta, sa kasalukuyan, ito yung nakikita ko dito na energy. So, mag-ingat kayo guys around this time. I hope hindi ito mangyari, pero ito talaga yung heart of the matter. So, maaaring mangyari ito. Pero huwag kayong matakot. Maging handa. Dapat maging handa. O try. Pwede pa siguro ma-change yung kung ano man ito. Mapigilan kung ano man ito. Kung magkakaroon kayo ng di pagkakasundo sa isang tao, sa isang taong mahal mo, let's say asawa mo, maybe kailangan na kalmahin mo lang ang damdamin mo sa kasalukuyan para hindi mapunta sa 5 of Cups. Kasi 5 of Cups, feeling of loss. So, mawawala ang bagay na ito, ang importanteng bagay na ito sa iyo. So, siguro kalmahan lang natin, ha? Ang pasensya, pahabain ang pasensya, maging vigilant lagi, bantayan kung ano yung mga gamit na importante sa'yo, ang bahay ninyo, baka nakawan, like that. Basta, extra careful around this time. Okay? Be vigilant, be extra careful. Pati na rin ang mga taong mahal mo sa buhay, pagsabihan mo na, be careful. Basta be careful lang. Kung ano man ito, at least handa kayo. I hope hindi to mangyari. Pero ito yung heart of the matter eh. So, magaganap at magaganap ito soon. Whatever it is. Sana bagay lang ito na pwedeng palitan. Hindi buhay ang mawawala. Kung bagay lang ito na importante, okay lang yan. Pera lang yung mawawala. Let's say, ma-scam kayo, ninakawan kayo. Okay lang yan. At least hindi buhay ang mawawala, diba? So, let's hope for the better. Kung hindi man, piliin na lang yung medyo less painful. I hope. Pero sana hindi to mangyari, guys, na 5 of Cups. Ito pa nga yung center. Ito nga yung heart of the matter sa kasalukuyan mo. Yan. Ang iba na, siguro naganap na. So, ito na yung nararamdaman ninyo sa kasalukuyan, yung feeling of loss, yung pagkawala ng isang bagay na yun. Yung iba nagre-regret na nawala ang bagay na iyon. So, depende sa sitwasyon ninyo kung ano man ito, maaring tao ito, maaring bagay ito, or kung ano man na something na important sa inyo. Trabaho, whatever. Ha? So, yun. Yun lang yung nakikita ko. Pasensya na, guys. Basta yun. Kayo na ang umalam kung ano yung sitwasyon na nakaka-relate kayo dito sa energy na 5 of Cups. Okay? So, bibigay lang ako ng mga halimbawa. Okay, so tingnan natin ano yung connection dito sa previous na energy mo. Yung nandito kasi the Lovers. So, siguro may kinalaman ito sa relasyon. Kasi nakalagay dito the Lovers eh. Maaaring ito ay isang tao na mawawala sa'yo. Maaaring makikipaghiwalay sa'yo. Basta ang taong ito ay mahal na mahal mo or importante ito sa'yo. Kasi ito, the Lovers. Or something, pwede rin pet. Pwedeng pusa, aso, na nawala o namatay or hindi ko alam anong nangyari. Basta mawawala sa'yo. Basta mahal mo ang bagay na ito. Maring tao ito, hayop ito, or whatever. Basta mahal mo ang bagay na ito. Yun.
Ha? Kasi the lovers yung lumalabas eh. Meaning kasi ng lovers, full of love yan. Full of love. So, I think yan ang connected dito sa kasalukuyan na mafe-feel mo yung pagkawala ng bagay na ito, yung importansya ng bagay na ito sa buhay mo, na parang hindi kumpleto ang buhay mo kung wala ang bagay na ito. Kung ano man ito. Yun yung nakikita ko dito, guys. The lover card. The lovers. Now, let's proceed to the future. Kasi past, present, future. 9 of Pentacles. Pag 9, it's near completion. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, almost matatapos na siya. Kung ano man yan, kung paghihirap yan, o matatapos na yung paghihirap mo. Kung paghihirap yan. Kung may project ka na ginagawa sa school, thesis, or kung ano man yung nagsusulat ka ng nobela, ng novel, gumagawa ka ng kantan, nagpapanday kayo ng bahay or whatever, malapit na siyang matapos kasi near completion na. Or ano man yung ginabibisihan nyo sa kasalukuyan. It's almost finished. Basta yung matagal mo nang ginagawa na almost matatapos na siya. Yun yung nakikita ko dito sa 9 of Pentacles. Pentacles, it means mga physical to na bagay. It could be also your health or mostly money. Money matters. Yan yung Pentacles. Yung physical na thing na nahahawakan mo, basta nakikita mo. Yan yung ibig sabihin yan. 9 of Pentacles. Pwede rin to manifestation. Kung ano yung dinidream mo, yung mga pinapangarap mo na matagal mo nang gustong gawin, na pinaplano mo. So, mangyayari na siya sa future. Mangyayari siya. Tapos kung may example naman, nagtanim ka ng mga gulay sa bakuran ninyo. So it's almost mamumulaklak na siya at mamumunga na siya. Parang ganyan, parang may may kinalabasan na sa mga efforts na ginawa mo. Depende kung anong ginawa mo, basta binigyan mo to ng effort, basta ibinuhos mo yung oras mo dito sa bagay na ito. So, it's almost harvest time. Makaka-harvest ka na sa mga itinanim mo. Kumbaga sa rice, malapit nang mag-harvest. Ayan. Parang ganyan. May itinanim ka na meron nang makukuha. Parang ganyan. Pwede rin nag-alaga ka ng mga hayop, o ngayon nagkaroon na sila ng mga anak, mga babies, like yung manok, nangitlog na ang manok mo na inaalagaan, parang ganun, basta may para siyang prutas na lalabas sa mga ginawa mo, yung effort mo, hindi nasayang dito, okay? Meron kang matatanggap sa mga hard work mo na ginawa before. So, yan yung nakikita ko sa 9 of Pentacles. Pero pwede rin ito, 9 of Pentacles, tawag dito. Andali, mag-isip muna ako. Yung 9 of Pentacles din, pwede rin to, yung parang gasto ka ng gasto. Yun yung negative naman. Meron kang pera, yes. May matatanggap ka na pera, pero hindi mo maiwasang gumastos ng sobra. Yun, parang walang control na paggasto. Parang reckless na paggamit ng pera. Siyempre, nagkaroon ka ng datong. Mag-invite ka agad ng sa bahay, mga kaibigan mo. Mag-party kayo, araw-araw. Diba, let's say, nanalo ka sa loto, marami kang napanalunan, unti-unting mauubos yan pag araw-araw magpapaparty ka. Diba? Walang plano sa pera. Kailangan marunong kayong magtipid. May grasya nga na darating, pero kailangan na alagaan mo rin yung natanggap mo na grasya. Hindi na, pag makatanggap ka ng grasya, gagamitin mo lahat. Ubos lahat ng grasya mo. Diba?
Parang one day millionaire ka lang kasi ginastos mo na lahat. So please guys, ito pinapakita dito ni universe na whatever ano man ang matanggap mo na grasya, kailangan matuto kayo na hawakan ito ng mabuti. Okay? Na hindi basta-basta mauubos o mawawala. So maring connected din ito dito na feeling of loss sa kasalukuyan. So I hope i-change ninyo yung mga attitude niyo, mga gawain na hindi healthy para sa inyo, lalo na sa kaperahan. Okay lang mag-enjoy once in a while, but not all the time. Okay? Matuto din tayong magtipid kasi hindi araw-araw Pasko. May time talaga na taghirap. So dapat handa rin tayo pag dumating man ang panahon na iyon na taghirap. 'Di ba? Kasi hindi araw-araw may prutas. Hindi yan lahat ganyan. So please ha, yun lang pinapakita ni universe dito na matuto tayong mag-handle ng money natin or kung ano yung mga bagay na importante sa atin para hindi ito mawala. Okay guys, so yan yon. Hindi ka mauubos. So yun din ha. Basta dito, positive ito kasi abundance yan merong abundance. Yun nga lang, baka mawala ka agad sa kamay mo. Kasi yun nga, nag-overspending ka. Yung iba. Ha? Yun. Pero maganda talaga ang card na ito na future. May prosperity. Akong nakikita, may abundance, may reward. Kasi nga nag-effort ka, may reward. Yun ang problema kasi dito. Ang heart of the matter mo is grief. Feeling of loss, 5 of cups. So parang nado-drag yung mga good na energy sa bad. Ito bad kasi ang energy na ito. Ito yung heart of the matter mo. So yun yung main focus talaga dito, the feeling of loss. So baka mawala yung mga kayamanan mo, yung mga grasya na na-receive mo. So be careful ha. Pag-isipang mabuti kung ano yung mga bagay na gagawin ninyo, mga plano ninyo, or kung nagpaplano kayong magnegosyo ng bagong negosyo, whatever, you have to be sure about it, na hindi kayo may scam, hindi ka maluloko, na hindi ka tatakbuhan. Lalo na nag-trust ka sa taong ito, na inilagay mo lahat ng pera mo doon sa isang basket. So, ang advice ko dito, huwag ilagay lahat ng kayamanan mo sa isang basket lang. Dapat i-ano mo yan. Lagyan mo yung maraming basket. Unti-unti lang, hindi pang maramihan na isang lagay lang. Okay, kasi mostly nagkakamali mga tao, nilalagay lang sa isang basket. Pag yung basket na yan mawala, wala lahat yung kayamanan mo. Lahat ng assets mo mawawala. So, dapat matuto tayong organize sa mga assets. Hindi lang ilagay sa isang basket, ilagay sa iba-ibang uri ng basket or sa box or kung saan mo ilalagay. Metaphor lang yan yung basket ha. I hope naintindihan yung ibig kong sabihin. Na pag mag-ano kayo ng negosyo, hindi lahat ilalagay sa isang negosyo lang. Dapat merong ibang nakatago pa rin. Okay? Na pera. Huwag gamitin lahat. Yun. Careful sa mga kaperahan. Okay, now let's continue to your strength card. We have the Hierophant. So, ito yung strength card mo sa ngayon. So, kung may mga bagay-bagay kayo na dapat pagdesisyonan, sinasabi dito ng card, gamitin mo yung the Hierophant energy. Meaning nito kasi parang teacher siya, isang taong marunong sa buhay. Basta may kinalaman ito sa mostly sa mga religion, na paniniwala, mga about culture. Basta yun yung nakikita ko dito. Pag Hierophant kasi is more on religion, is parang teacher siya, or preacher, or priest. Pwede ring pare, priest. Like hingi ka ng advice sa kanya, ano yung maganda. Let's say kung may plano kang gagawin. Or, paano ko ba i-explain yung Hierophant? Parang beliefs, mga beliefs o paniniwala. Yan.
o sa society. Ganyan. Tapos, basta about religion or meron kang learning, may education, basta may natutunan ka sa taong ito. So, whatever na you are not sure, let's say, lalo na sa negosyo, siguro you need to seek help from someone who knows about it. Hindi ka ura-urada magplano magnegosyo ka. Hindi ka nagtanong muna sa mga taong marunong na sa larangan na iyon. So, kailangan mag-research ka muna ng maigi bago ka mag-start ng isang bagay or lalo na sa negosyo kasi pera yan eh. Parang ganyan ha, you need to seek help or guidance from someone who knows. Yan. Ito si Hierophant. Ito yung hahanapin mo na tao na makakatulong sa iyo. Gamitin mo ito kasi ito yung strength card mo sa kasalukuyan para hindi mo ito maranasan na feeling of loss. Maaring sa negosyo ito, mapapalpak yung plano. So, para maiwasan ito na 5 of Cups, hanapin mo si Hierophant. Siya yung makakatulong sa'yo to avoid 5 of Cups. Okay? Si Hierophant. Yan, maaring pwedeng magulang mo ito or uncle mo or anyone na marunong sa kaperahan. Yan. Okay? Now, let's continue here on your weakness naman. Weakness card here is 5 of Wands. So, ayan, dalawa yung 5. Hindi talaga maganda yung 5 kasi conflict yan eh. Ito yung weakness mo sa ngayon. So, 5 of Wands. Ganon din dito eh. Oh, ayan, may pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, may conflict. May conflict siya. Parang may kompetisyon. May mga challenges na magaganap, disagreement, at saka tensyon. Maaari sa pamilya ito, or yung mga kasosyo mo sa trabaho, sa negosyo mo, or sa mga katrabaho mo, kung sa opisina ka nagtatrabaho, may mga coworker ka na hindi sang-ayon sa'yo, basta magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan at magkakagulo. Yan yung weakness mo dito. So, siguro sa panahon ngayon, high blood ka, madali kang mainis, madali kang magalit. So, wag mong pairalin ang emosyon mo. Gamitin mo ang utak mo. Like si Hierophant. Kalma lang si Hierophant lagi. You should be calm, okay? Kalma ka lang. Kahit anong nangyayari dyan, nagkagulo ng lahat, kumalma ka lang. Kasi hindi makakatulong pag ikaw din ay matitililing. Matitililing, ha? Huwag kang magpapadala sa damdamin mo. Kumalma ka lang. Gamitin mo ang utak mo para maghanap ng solusyon kung ano man ang problema na darating. Yan yung pinapakita dito ni Universe. Now, let's continue to your wealth and health area. We have 3 of Cups. Ito maganda oh. Sa health and wealth area, kung kalma ka lang, ginamit mo si Hierophant, ito yung mangyayari. 3 of Cups ang lalabas. Merong friendship, may happiness, may celebration, basta full of positivity dito sa 3 of Cups. Instead of conflict, merong celebration dito. Lahat masaya dito. So, gamitin si Hierophant, na energy, para makuha mo si 3 of Cups. Para ma-avoid si 5 of Wands at si 5 of Cups. So, yun. Then, continue to the next. Dito sa mindset mo naman, we have Queen of Swords. Ayan nga, Queen of Swords. Dapat, you will act like Queen of Swords. Why? Kasi si Queen of Swords, ano to siya? Very clear ang isip niya. Very clear ang thinking. Tapos, very smart, independent, and honest. Ayan, honesty is the best policy. You should always be honest like Queen of Swords. I-apply mo si Queen of Swords. Ha? Whatever it is na kailangang pagdesisyonan, you should be honest and you should be smart enough to take that decision. Kung hindi kaya, hanapin si Hierophant. Or maaari rin ito, si Queen of Swords, almost similar din to kay Hierophant. Kasi si Queen of Swords, parang older woman ito eh.
You seek advice from Queen of Swords also. Kung tao ito. Kung hindi ikaw ito, maaaring ibang tao ito na older sa'yo. Yun ang mga taong kailangan mo sa ngayon. Yung mga marunong na sa buhay, may pinagdaanan na. Kumbaga, mga ano na to sila. May mastery na sila sa buhay. Kung tayo papunta pa lang sila, pabalik na sila. Alam na nila yung mga pasikot-sikot ng buhay ng isang tao. So, ito yung kailangan mo. Si Hierophant, tsaka si Queen of Swords. Ayan, oh. Male version, female version. So, yan yung mga kailangan mo na tao para makuha mo si Three of Cups. Okay? So, yon. Now, let's proceed here to your actions naman na area. Yung will mo sa isang bagay. Yung energy mo dito is the world. So, ito yung the world kasi para to siyang ano din, may similarity ito sa karma. Kung ano yung ginawa mo, yun yung babalik sa'yo. So, kung maganda yung mga ginawa mo, yung babalik sa'yo naman is maganda. Yun lang, simple as that. Yan. Or, may completion. Dito, almost completion dito, ito, complete na siya. Kumbaga kung mag-aaral ka, nakapagtapos ka na, nag-graduate ka na dito. O see, connected ito dito sa Nine of Pentacles. Almost completion, ito completion na talaga siya. Naganap na. Yung kailangang maganap. Pero depende ito, maaring positive ito na completion or negative na completion. Depende sa mga ginawa mo. Kasi parang may similarity siya sa karma. Okay, the good karma and the bad karma. Na may completion na siya dito. Yun. Okay? Pwede rin merong harmony sa mga taong nakapaligid sa'yo. Siguro na-fix lahat ng mga conflicts, nagkaroon na ng harmonious relationship ng bawat isa. Maaring ganun din. Maaring nag-seek ka ng advice kay Hierophant tsaka kay Queen of Swords. So, na-fix kung ano man ang mga problemang nangyayari, nagawa mo itong solusyonan. And ang result ay the world. Nagkaroon na siya ng harmony, kung ano man yan na bagay. Okay? Or fulfillment. Meron kang natanggap na fulfillment. Fulfilled ka na. Kung ano man yung mga gusto mong makuha, matatanggap mo na to dito. Natanggap mo na ito. Yun yung nakalagay dito sa the world. Kasi kung ito almost completion, ito complete na siya. So I hope mag-manifest ito. Ito yung manifestation. So whatever your plan is, sana magbunga na. Kasi ngayon ito dito parang may magbubunga. Ito na yung bunga. Lumabas na yung fruition sa mga hard work at labor mo, effort mo. Ito yon. Maganda ang card na ito. Actually. Pag maganda yung mga ginawa mo. Pag hindi maganda, may dishonesty, yun, may basta may ginawa kang hindi maganda, hindi rin maganda yung kinalabasan, completion din yun, pero hindi maganda yung result. Okay? So, ikaw na ang makakapag-desisyon kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Ito, lang to guide lang to sa'yo. Okay? Sana lagi tayong sagod tayo, okay? Although mahirap siya, piliin natin yung good, wag yung bad. Kasi mostly sa bad, madaling makuha yung gusto natin. Example, corruption. Pagiging corrupt. 'Di ba? Yung pera mahirap makuha. Mahirap mag-earn ng money. Pero kung may corruption, ang bilis. Magkakaroon ka agad ng pera sa bulsa. 'Di ba? Yung corruption, yan. Very easy siya. Easy money. Madali lang siyang makakuha ng datong. 'Di ba? May dishonesty kasi. So, yung magiging resulta niyan, hindi rin maganda. So, huwag ninyong pipiliin ang madaling daan. Doon kayo sa mahirap na daan, yung tama. Ha? Piliin ang tama, huwag ang mali. Yun lang yun.
Now, let's proceed to the last. We have 5 of Swords. Lahat 5. Tatlong 5, oh. Hindi talaga maganda yung 5, guys. Malakas yung negative ng energy dito na mga cards na lumabas. Kasi 5 conflict talaga yan. Conflict. May siya. Tawag dyan, may conflict, may pagbabago, may challenge na nangyayari pag 5. So, since dito 5 of Swords ang nakalagay naman, ibig sabihin naman yan, I know it's negative, pero yun nga, may betrayal, may distraction, may defeat, merong, yun na nga, may scammer or may manluloko na tao, lulukuhin ka. Kaya, connected siya dito sa 5 of Cups na may feeling of loss. So, wag kang magtra-trust sa taong ito. Tao ito na 5 of Swords. Baka siya yung magiging cause sa yung 5 of Cups. Kaya ganun ka dito, 5 of Cups, dahil kay 5 of Swords. So, iwasan mo ang taong ito, ha? Alamin mo kung sino ito at iwasan mo siya. Hindi siya maganda sa'yo. Very bad. Very bad ang energy na ito. So, iwasan ninyo si 5 of Swords. Tao yan na malapit sa'yo. Maaring malapit sa'yo or maaring lalapit lang sa'yo. Hindi ko alam. Basta parang magaan ang loob mo sa taong ito. Kaya be careful. Okay? So, yun guys. Isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest or pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. And then for our additional cosmic insights, we have here, love spell. You've been bewitched. Ayan. Baka ginamit yung charm niya. Ito oh. Yan. Ginamit ang charm niya para ka ma-bewitch, para ka mauto, para ka ma-scam. Ayan. Ginamitan ka ng magagandang salita. As ikaw naman, madaling mauto. So, iwasan ang taong ito. Lalo na kinikilig ka siguro sa taong ito. Kaya ganun, madali kang madala sa mga salita niya. Yan o, love spell. Mayroon siyang yung way na pagsasalita na madali kang makuha. Madali kang maniwala. Okay? So, be careful. Ayan o, very clear na sa card. Si universe na yan yung pakita sa'yo na yan yung magaganap. Ito yun, 5 of Cups dahil dito kay 5 of Swords. And the last one, we have, ito pa, ayan oh, very clear talaga. Shark, swim away from this situation. Yun na, iwasan mo si 5 of Swords. Be careful guys. Meron talagang may mangluloko sa'yo, mangi-scam sa'yo. Baka uutangan ka niyan. Gagamitin niya yung charm niya para ka mauto. Huwag kang magpapadala. Okay, guys? Kung sino man yan. Swim away. Iwasan mo yan. Yun sabi ni universe. Okay, kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.